na yung ganitong case sa parents, sa mother, at sa anak, nagkakaroon ng conflict dahil sa choice ng kanilang magulang. So, in a way, nung pinapanood mo, siguro medyo may nakaka-relate ka rin kahit pa paano, di ba? Ano may advice mo sa mga anak din kung paano ito ma-handle yung ganitong klaseng conflict with their parents kapag may mga ganun silang choices na hindi gusto ng anak? Choppy ka. Alam mo po, o kaya nag-ahang ako. Nag-buffering ba? Nag-ahang ako. Anong ma-advise sa Ano mga pwede anak mo, sa mga choices ng mga magulang? Na minsan hindi sila nagkakasundo pagdating sa mga ganyan. Sa mga affairs of the heart of the parents. Yes, so based sa mga experience, based sa mga pinagdaanan din ninyo, lalo kayong mga magkakapatid. So ano yung mga pwede mo lang din ma-share? And ngayon din naman, okay na rin na, di ba? So, sa totoong buhay, ang anak naman walang magagawa sa choices ng mga magulang nila eh. Wala. Meron po ba? Wala. Hindi ba? Tayo, bilang mga anak tayong lahat, meron ba kayong say sa kung anong gustong gawin ng mga magulang nyo? Wala. Wala. Pero, kasama doon ng respetuhin mo naman. Mahal mo pa rin naman kahit anong piliin nila sa buhay nila, di ba? Ng mga magulang natin. Kung anong tama para sa kanila, maaaring mali sa atin. Pero, at the end of the day, in the culture of our country, being Filipinos, anak lang tayo. Lahat. So, wala. Sa mga magulang naman, siguro, hindi naman natin sila pinipigilan magmahal. Diba? Pero bilang mga anak, nakakita natin minsan yung mga hindi nila nakikita na kung niloloko ba sila, kung totoo ba yung tao sa kanila, kung tapat ba yung tao sa kanila na iniisip nila na mahal sila at mahal din nila. Sana magkaroon din lang ng puwang sa mga magulang na makinig sa mga kung ano yung nararamdaman ng mga anak. Na hindi din maging sarado ang kanilang puso at isipan. Kagaya ng storya ni Bella kay Donna sa anak niya, na parang wala na siyang ibang nakita. Ang tama lang yung lalaki para sa kanya. Kumbaga siguro dahil para kay Bella, napalaki naman kita eh. Lahat naman ng gusto mo na ibigay ko sa'yo eh. Pinaghirapan ko naman ang buhay nating dalawa eh. Ito lang naman ang gusto ko eh. Itong lalaking to eh. Dahil siya lang ang nandito para sa akin. Pero in reality, hindi naman eh. Kasi yung anak din naman nag-aaral, nagsisipag, na gustong maging proud. At ginagawa yun ng anak para sa magulang. Hindi ba? Pero hindi niya nakikita. So, at the end of the day, it's just really communication. Just have to be open. And yun na nga, siguro dasal. Dasal na kung halimbawang sarado ang isip at puso ng mga magulang at pati na rin ng mga anak. If in reverse, di ba? Na magkaroon ng liwanag sa dilim. Ang importante yung masaya. Kung saan siya masaya, doon na rin kasi saya naman. Minsan po kasi masaya ka eh. Pero minsan, pag masaya ka, hindi mo alam niloloko ka na, syempre, nasasaktan doon yung mga totoong nagmamahal sa'yo. Pagmamahal, may concern. Diba? So, it's a very complicated relationship, I think, within families. And totoo siya, sabi ni Derek eh, uso yan sa atin. Daming ganyan dito sa atin. So, sana, itong pelikulang to, talagang, kahit pa paano, di ba, makapagdulot din ng leksyon or makakuha ng sagot, di ba? Or maka-open ng eyes na pag pinapanood nila, ako yata yan. Baka dapat yata bigyan ko ng pagkakataon yung mga anak ko or yung mga magulang ko. Then, ganun po. Okay, thank you lot. Last na kay Direk, sabi mo, di ba, na-witness mo mismo yung story na to? Yung sabi mo, di ba, kwento Oo, nung na... kwento. Oo. Kamag-anak ko, ang babae. Kayo ho ba dun si Darna, Direk? kayo si Darna doon. Kayo ba yung abogado? Ako si Tentay. Okay. So ikaw si Tentay doon. Si Dorothy. Oo, so yun ang ina-advise. Barbecue. Ikaw yung, Yes, oo. Parang ang hirap, hindi naman ako makumbinsi na yung senior citizen na si Lottie. Oo nga. Story. Oo, ginawa siya Parang senior ang first pa citizen. niya,
Naku, may cinematic ano naman. Para naman bago ka ng bago sa pelikula. Kailan ka ba pa sa pelikula? Anong Jerry? ba nakalaman ng cinematic license? Nakakaloka sa Jerry. Paano lang ako kay Lola? Mas tinamaan ka sa pelikula bilang anak kaysa bilang ina? Yung sa istorya, yung sa dating ng kwento, yung takbo? Pareho siguro. Kasi, very ano naman siya eh. Yun na nga po yung pelikula kasi, tsaka yung characters. Straight to the point naman siya. Tsaka ginawa naman ni Direk na, ito yung character mo, ito yung story mo eh. Napaka-simple, hindi naman siya komplikado. So, we delivered as is. Kung tinamaan ako dun sa buong storya. For the character, in both cases, ano siya, yeah. Kay Rico naman, Rico, naging mama's boy ka rin ba na parang bet mo rin pumatol sa isang halimbawa, yung ganyan senior citizen na? Hindi na. Ang buhay. Hindi na nasasagot. Gusto ko yung hair. I mean, nagkakagusto, pero not to the point na ano naman, parang ganun na may nag-alaga or something. Pero ano naman, siguro naging neutral lang rin ako kasi even me, ang mother ko, nakasama ko lang naman pag gusto ko makita kasi hindi ko siya kasama nung lumalaki ako sa sa bahay namin sa province. I have a stepmom, pero yung mother ko talaga nasa Pampanga, San Fernando talaga. So from ako, Subic naman ako. Ganun siya. May I add something? I think with the story kasi and the characters, no, regardless the character of Rico and mine, I think it's the age is not the question eh. Hindi naman yung age ang issue nung anak eh. Ang issue nung anak, batugan, palamunin, hindi ka mahal ng bababayan, niloloko ka. Yun ang ano niya, yun ang issue niya. Hindi, I think kung siguro if he were a different character, it wouldn't have been a problem for Donna. Correct. Lord, 60 ka na ba talaga? In 9 years po, I'll be 60. One.